Pebrero ang pinakamasama, lagi na lang maliban kung nakatira ka sa lugar na walang taglamig. Pero itong Pebrero ay sobra-sobra talaga. Nakaupo ako sa aking balkonahe, umiinom ng kape at naninigarilyo, isang bisyong tinalikuran ko noong kapos sa pera pero binabalikan ko na ngayong mas maayos ang finances. Hindi ako naninigarilyo malapit sa mga anak ko para hindi sila maimpluwensyahan at mailantad sa second-hand smoke. Ngayong weekend, kasama nila ang kanilang mga lolo't lola, kaya mayroon akong libreng oras para mag-isip. Ang Pebrerong ito ay lalong napakasama, na may 2 linggo na walang sikat ng araw, palaging kulay abo ang langit, 20 degrees na temperatura, at ilang pulgada ng nyebe. Inaasahan ng lahat ang araw ng mga puso para sa kahit kaunting ginhawa. Nat-4 ito sa Huwebes, at marami ang nag-leave ng Biyernes. Halos isinara ang buong lungsod. Ako at ang asawa ko, si Linda, ay may plano, pero nagising kami sa mas maraming nyebe, at pagsapit ng hapon, pareho kaming pinauwi mula sa trabaho. Isinara ang lungsod, kaya ang aming mga plano para sa isang gabi sa labas ay nauwi sa frozen pizza at frozen kasama ang mga bata. Ang tanging sayaw namin ay kasama si Emma at Timmy, edad 6 at 4, tuwang-tuwa dahil walang pasok kinabukasan. Pagkatapos matulog ng mga bata, humingi ako ng tawad kay Linda. Inaalok siya ng isang baso ng alak. Tiniyak niya sa akin na hindi ko kasalanan at pinasalamatan ang pag-asam sa gabing iyon. Mayroon siyang bagong evening gown na hindi ko pa nakikita, dahil itinago niya ito bilang sorpresa hanggang sa lumabas kami. Si Linda ang nagtatahi ng kanyang mga damit, at marami sa mga damit ni Emma, palaging mukhang kahanga-hanga sa anumang kanyang isuot. Hinangaan ko ang singsing na diamante na ibinigay ko sa kanya 10 taon na ang nakalipas, kumikinang sa liwanag ng apoy. Salamat sa pagsagot ng oo, Linda. Mahal kita, sabi ko. Mahal din kita, tugon niya. Nag-toast kami para sa amin at nanahimik ng ilang sandali. Pagkatapos ay humingi ako ng tawad para sa aking pagiging irritable kamakailan, sinisisi ko ito sa Pebrero. Naiintindihan ni Linda, inaamin na siya rin ay naging irritable. Nagbiro kami tungkol sa pag-hibernate hanggang tagsibol, napansin na kahit ang mga bata ay nagiging balisa. Sa kabila ng lahat, pinaalalahanan ako ni Linda sa aming mga biyaya, ang isa't isa, ang aming mga anak, ang aming tahanan, at ang pag-alam kung saan manggagaling ang aming susunod na pagkain. Nagtawanan kami tungkol sa aming unang date sa Wendy's, isang nakakatawang biro mula sa aming mga araw sa kolehiyo noong wala akong gaanong pera, pero hindi iyon inalintana ni Linda. Paano nakakaraos ang mga tao sa mga ganitong panahon kung walang pag-ibig, tanong ko. Minsan, hindi sila nakakaraos, sagot niya. Inaalala ang trahedyang sinapit ng kanyang high school boyfriend noong araw ng mga puso maraming taon na ang nakalipas. Determinado na manatiling positibo, hinawakan ko ang kanyang mga kamay at binati siya ng Happy Valentine's Day. Inililipat ang aming selebrasyon sa silid-tulugan. Ang inaasahang 8 pulgada ng nyebe ay naging 2 talampakan, na nagbibigay sa amin ng hindi inaasahang 3 araw na weekend. Lahat ay sarado, pero karamihan sa mga tao ay mayroon pa ring kuryente at mga snowmobile para makapaglibot. Gustong-gusto ng aming mga anak na kasama kami sa bahay, naglalaro sa nyebe, kumakain ng pizza, at nanonood ng mga pelikula nang walang pasok. Natuwa rin kami ni Linda sa pahinga, na hindi na kailangang pumunta kahit saan at maraming pagkaing maibabahagi sa mga kapitbahay. Natulog ng mahimbing si Emma at Timmy, pagod sa kasiyahan, na nagbibigay sa amin ni Linda ng ilang pribadong oras. Gayunpaman, gusto lamang ng mga bata na panoorin ang Frozen ng paulit-ulit. Tumanggi rin si Linda na ipakita sa akin ang kanyang bagong damit, tinutokso ako na kailangan ko siyang ilabas para makita iyon. Pagsapit ng linggo ng gabi, dumating ang mga araro, at naghanda kami para sa trabaho at paaralan. Bago matulog, nagpasalamat si Emma at Timmy sa amin para sa pinakamagandang weekend kailanman at binigyan kami ng matatamis na yakap.
Kami ni Linda ay naantig, nakadarama ng malalim na koneksyon. Bumalik ang realidad, at ang weekend ay naging isang alaala. Pagkatapos patulugin ang mga bata isang gabi, nakatanggap si Linda ng tawag mula sa kanyang kaibigan. Si Dee tuwang-tuwang ibinahagi ni Linda ang ideya ni Dee na tapusin ang nakakapanghinayang na Pebrero sa pamamagitan ng isang gabi sa labas. Kukuha tayo ng babysitter, maghahapunan, magsasayaw, at manunuluyan sa isang hotel. May mga alalahanin ako tungkol sa logistics, pero tiniyak sa akin ni Linda na lahat ay perpektong binalak. Magkikita tayo sa Madison downtown, pagkatapos ay pupunta sa isang kalapit na club. Hindi na kailangan magmaneho, at naayos na ng aming mga kaibigan ang babysitting. Nilalabanan ang pag-aalinlangan, alam kong makukumbinsi ako ni Linda. Mapaglaro niya akong pinaghahampas ng unan hanggang sa sumang-ayon ako, na may isang kondisyon, kailangan niyang isuot ang damit na binili niya para sa araw ng mga puso. Ngumiti si Linda at sumang-ayon. As you wish, my lord. Your wish is my command. Ang damit ay kulay asul, na nagpapaganda sa kumikinang na asul na mga mata ni Linda. Mayroon itong mahabang manggas, mataas na leeg, at palda na lampas sa kanyang mga tuhod, pero malayo ito sa pagiging makaluma. Agaw pansin ang paldang flared kapag siya ay naglalakad at sumasayaw, na ginagawang mas nakakaakit ang makinis na tela. Dahan-daang bumaba si Linda sa hagdan. Namangha ako. Inilagay niya ang isang daliri sa aking baba at malambing na sinabi, "Ako pa rin ito, Jim. Hindi mo ako kailangang bulahin, kahit na gustong-gusto ko ito. Hindi mo napagtatanto kung gaano kakahanga-hanga tingnan," nasabi ko, hinahalikan ang kanyang mga kamay. Kumislap ang kanyang mga mata, at bahagya siyang ngumiti. Sumama kami sa aming mga kaibigan sa isang masikip na restaurant. Tinatamasa ang bawat isa at ipinagdiriwang ang pagtatapos ng Pebrero. Mukhang nakamamangha si Linda, at paulit-ulit ko itong sinabi sa kanya, hinahawakan siya sa tuwing makakaya ko. Hindi malilimutan ang gabing iyon. Pagkatapos ng hapunan, pumunta kami sa club. Hindi kami umiinom ng marami, kaya natuwa ako na hindi ko kailangang magmaneho. Ipinahiwatig ni Linda na hindi siya gustong magtagal, sumisigaw ng mapanukso. "Hindi tayo magtatagal sa club, hindi ba?" bulong niya. "Nasa sa iyo iyan, baby," tugon ko, nakangisi. Kumapit siya sa aking braso. Punong-puno ang club, pero mayroon kaming reservation. Napansin ng lahat ang aming grupo, lalo na si Linda. "Nakakakuha ka ng maraming atensyon," bulong ko. "Ikaw ang pinaka-revealing na babae dito." "Ay nako, ikaw, ang pangbabola ay magdadala sa iyo kahit saan," tukso niya. Nagsayaw kami, hindi para magpabilib, kundi para tamasahin ang isa't isa. Nang hilingin ni Dave kay Linda na sumayaw, tumanggi siya, na gusto na maging espesyal ang gabing iyon para sa amin. Proud at masaya, ibinulong ko, "Oras na ba para umalis?" "Hindi pa. Kailangan natin ng lakas para sa nakaplanong gagawin," sagot niya, hinahawakan ang aking kamay. Sa isang break, nakarinig kami ng malakas na tawanan at nakita si Mark Lavalier, ang quarterback ng Sharks. Nagningning ang aming mesa sa pananabik tungkol sa kanya, pero kami ni Linda ay nakatuon lamang sa isa't isa. Biro ni Dee, "Kumuha na kayo ng kwarto, kayong dalawa." Nagpalitan kami ni Linda ng tingin. Hindi kami gaanong naghalikan, nagbahagi lamang ng ilang kagat ng pakpak, pero mayroon na kaming kwartong nakahanda para sa gabing darating. Nagsimulang tumugtog muli ang banda, na nagligtas sa amin sa karagdagang pagkabalisa. "Magsasayaw ba tayo dito o sa itaas?" bulong ko kay Linda. Bago siya makasagot, sumabat si Jane, "Tingnan mo, papunta siya rito." Sigurado nga, lumapit si Lavalier sa aming mesa. Nagpaganda at nagpasikat ang mga babae, na nagchant, "Pick me, pick me." Si Linda, gayunpaman, ay ibinaba ang kanyang mga mata at mas mahigpit na pinisil ang aking kamay. "Hi, ako si Mark. Gusto mo bang sumayaw?" tanong niya kay Linda, inaabot ang kanyang kamay.
Bumantong hininga siya, binitiwan ang aking kamay, at maghiliw na tinanggap ang kamay ni Mark nang hindi man lang ako tinitingnan. Tumayo siya at nagsimulang sumayaw kasama siya. Tinukso ako ni Dave, akala ko sa iyo lang siya sasayaw ngayong gabi. Oo nga, ako rin, bulong ko. Relax, Jim, sayaw lang iyan, tiniyak sa akin ni Jane, kahit na hindi ako mapalagay. Pinanood ng lahat habang sila ay sumasayaw. Mas magaling si Mark kaysa sa akin, at halatang nasiyahan si Linda. Sinubukan akong ilihis ni Dee, pero tumanggi ako. Ang susunod na kanta ay mabagal, at pinanood ko si Linda na matuno sa mga bisig ni Mark. May ibinulong siya sa kanya, at ngumiti siya. Sumayaw sila ng naangkop, pero masakit pa rin itong makita. Nang tumugtog ang isa pang mabagal na kanta, nakita ko ang band leader na pinapanood sila. Mukhang natuwa si Mark, na lalo akong nagdesisyon na tapusin ito. Nagsimula akong tumayo, pero pinigilan ako ni Jane. Ibigay mo ito sa kanya. Huwag mong sirain ang kanyang mood. Nag-aatubili, bumalik ako sa pagkakaupo, nasasaktan. Natapos ang kanta, at inilayo ni Mark si Linda sa dance floor. Ngumiti sila sa isa't isa, pero hindi nagdikit. Habang papalapit si Linda sa aming mesa, ang kanyang pinakamagandang ngiti ay naging pangalawa nang magtagpo ang aming mga mata. Napagtanto ko na mayroon kaming problema. Paulit-ulit kong sinasabi sa iyo, ikaw ang pinakamagandang babae dito, bulong ko habang hinahawakan ang kanyang kamay. Siguro oras na para pumunta sa ating kwarto para sa susunod na sayaw. Lumaki ang mga mata ni Linda sa takot, at nanginig ang kanyang kamay. Mabilis siyang umiwas ng tingin. Sorry, everyone, kailangan kong pumunta sa banyo. Linda, sasama ka ba sa akin? Tanong ni Dee ng malakas. Tumingin si Linda sa akin nang humihingi ng tawad. I'm sorry, Jim. Kailangan ko rin ng refresher, at umalis kasama si Dee. Lumipat ang usapan sa kung bakit. Hindi kailanman nagpupunta ang mga babae sa banyo ng mag-isa, habang pinag-iisipan ko ito. Bumalik si Dee ng mag-isa. Nasaan si Linda? Okay lang ba siya? Tanong ko, halos sumisigaw. Relax, Jim, ngumiti si Dee, okay lang si Linda. Mayroon lang siyang mga dapat gawin. Hindi mo siya kailangang alalahanin. Isa na siyang ganap na babae. Nag-aalala pa rin ako, pero tiniis ko ito ng mga 5 minuto. Nang hindi bumalik si Linda, hindi ko na nakayanan. Tumungo ako sa bar na may dalang walang laman na plato bilang dahilan at lumapit sa isang babaeng bartender. Pumunta sa banyo ang asawa ko 15 minuto na ang nakalipas at hindi pa lumalabas. Maaari mo ba siyang tingnan? Gustong-gusto niya ang maanghang na pagkain pero minsan ay nagkakaroon siya ng reaksyon. Linda ang pangalan niya. Narito ang isang larawan, sabi ko, ipinapakita ang aking telepono. Tutulungan na sana ako ng bartender nang dumating si Dee, okay lang siya, hindi mo na kailangang tingnan, sabi ni Dee, naglalagay ng $5 bill sa counter. Tumingin ang bartender sa akin ng may simpatiya. Ano? Bakit siya sumama sa iyo? Tanong ko, naguguluhan. Jim, wala siya sa restroom. Umalis na siya sa club, sabi ni Dee. Pakiramdam ko ay sinuntok ako sa tiyan. Bakit? Saan siya pumunta? Okay lang ba siya? Tanong ko, naguguluhan pa rin. Mag-usap tayo ng pribado, sabi ni Dee, hinihila ako sa isang madilim na sulok ng bar. Tiningnan niya ako sa mga mata. Jim, mahal ka ni Linda at ang mga bata ng higit sa anupaman, pero ngayong gabi ay kasama niya si Mark, sabi niya. Pakiramdam ko ay gumuho ang aking mundo. Sumagi sa aking isipan ang mga imahe ni Linda at ng kanyang asul na damit sa hapunan at sa club. So, sa aming espesyal na gabi, iniiwan niya ako para sa isang joke, ungol ko. Jim, hindi ka iniwan ni Linda. Uuwi siya bukas, at magkakaroon pa kayo ng maraming espesyal na gabi, sabi ni Dee, hindi man lang niya sinabi sa akin sa aking harapan. Lumabas siya na parang ahas, at tinulungan mo pa siya, sabi ko. Makinig ka, Jim, hindi ka iniwan niya, giit ni Dee, kung hindi niya ako iniwan, nasaan siya?
Wala siya sa akin ngayon, sabi ko, lumalakas ang aking boses. Please kumalma ka. Alam niya na ikaw ang tanging lalaki para sa kanya. Mabuti kang tao, sabi ni Dee ng mapang maliit. Oo, at alam nating lahat kung saan nagtatapos ang mabubuting tao, sabi ko sa pagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Ngayon lang ito. Bukas, babalik sa dati ang lahat, sabi niya. Humalakhak ako. Ano ang papel mo rito? Hindi mo kailangang pumunta sa banyo. Ibinigay sa iyo ni Linda ang senyales para pahintuin ako, akus-ako. Tumango si Dee, oo. Ayaw niyang gumawa ka ng eksena. Mahal ka niya at palagi siyang babalik sa iyo, sabi niya. Aalalahanan ko kung gaano niya ako kamahal ngayong gabi, naisip ko. Ayaw niyang mapahiya sa pag-iwan sa kanyang asawa para sa isang jock, sabi ko. Hindi mo ba siya pinaalalahanan na may asawa siya at isang kasal na mawawala? Hindi, dahil alam kong hindi kanya mawawala. Masyado kang mabuting tao. Gagawin niya ang lahat para makabawi sa iyo, sabi ni Dee. Paano kung walang paraan para makabawi, tanong ko. Jim, alam ko kung gaano kayo kamahal ang isa't isa. Isang gabi lang ito kumpara sa lahat ng inyong taon na magkasama. Hindi ito malaking deal. Maliban kung gagawin mong isa. Magiging okay ka, sabi ni Dee ng malambot pero matatag. Nilabanan ko ang pagnanais na hawakan si Dee at yugyugin siya dahil sa pagsasalita ng kalokohan. So, kung pinili ka ni Mark, gagawin mo rin ba ang parehong bagay? Tanong ko. Gagawin ko, sabi niya ng mapanghamon. Alam ba iyan ni Dave? Tanong ko. Hindi, at hindi mo na kailangang sabihin sa kanya. Malamang na hindi mangyayari iyon, sabi niya ng malambot. Siguro dapat ko sabihin, sabi ko. Please huwag, Jim. Hindi ito makakatulong. Bumalik tayo sa mesa, at magpakaligaw tayo ng ilang sandali, sabi niya, nakangiti. Gusto kong sumayaw kasama ang aking asawa, pero salamat sa iyo at kay Mark, hindi iyon opsyon, sabi ko, bumabalik sa aming mesa. Biglang tumigil ang usapan. Alam ng lahat na kasama ni Mark ang aking asawa. Jim, okay ka lang ba? Tanong ni Dave. Gusto kong sabihin sa kanya ang sinabi ni Dee pero hindi ko magawa. Depende kung ano ang ibig mong sabihin sa okay, sabi ko ng malamig. Kababuyan ang ginawa, pero hindi mo didiborsyo si Linda dahil doon, tama ba? Tanong ni Dave. Bakit hindi? Sagot ko. Mayroong sama-samang buntong hininga. Jim, si Mark Lavalier iyan, sabi ni Dee, wala akong pakialam kung sino iyon. Kung hindi ako iyon, panloloko iyon, sabi ko ng galit. Paano kung ginugol ni Dee ang gabi kasama si Mark? Okay lang ba iyon sa iyo? Namula si Dave at tumingin kay Dee, na umiiwas sa kanyang tingin. Jim, isipin mo ang iyong mga anak. Kailangan kanila, sabi ni Jane. Iniim na karon ako ng isa pang ideya at bumalik sa computer. Nag-login ako sa Facebook page ni Linda at ipinost ang link sa artikulo na may caption na, hulaan nyo. Napunta ako sa front page ng sports section. Nag-date, kasama ang aking lame na asawa, tapos Jean Abby kasama ang isang tunay na stud. Swerte ko. Nag-email din ako sa reporter na sumulat ng artikulo, ipinapaliwanag kung ano ang nangyari at kasama ang isang video ni Mark na nagsasabi sa akin na muli niyang aaliwin si Linda. Iniwan ko ang aking impormasyon sa pakikipag-ugnayan at ipinadala ang email. Nang 8 a.m., tinawagan ko si Mrs. Porter para itanong kung pwedeng sunduin ng mga magulang ko ang mga bata. Pumayag siya at nagtanong, nakita mo na ba ang sports section? Oo, sabi ko. Si Linda ba talaga yun? Tanong niya. Sa kasamaang palad, oo, kinumpirma ko. Pakiusap, huwag mo munang banggitin sa mga bata. Naiintindihan ko. Paumanhin, Jim. Hindi mo to deserve, nakiramay siya. Salamat, sabi ko, tinapos ang tawag. Sunod, tinawagan ko ang nanay ko. Jim, okay lang ba ang lahat? Tanong niya. Halata ang pag-aalala sa kanyang boses. Kababasa lang ng tatay mo ng dyaryo. Oo, Nay. Pwedeng sunduin niyo ang mga bata sa bahay ni Mrs. Porter ngayong umaga.
Dapat silang tumira sa inyo para sa weekend, pakiusap ko. Siyempre, anak, anong gagawin mo? Tanong niya. Magpapahirap, Nay, deklarasyon ko. Isipin mo muna ang mga bata, ha? Sila ang pinakamahalaga sa buhay mo ngayon, malumanay niyang paalala. Alam ko, Nay. Salamat sa pagpapaalala, pagkilala ko. Natapos kami mag-usap, at kumuha ako ng isang tasa ng kape. Nang 9:30, tumunog ang cellphone ko. Si D. Ano? Sigaw ko. Jim, si D, nakita ko ang dyaryo ngayong umaga at gusto kong humingi ng paumanhin. Wala akong ideya na magiging ganito kalala, pag-amin niya. Ano sa tingin mo ang mangyayari? Umalis ang asawa ko kasama ang isang star soccer player. Siyempre may makakapansin. Mas malala pa sa iniisip mo, sagot ko. Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Tingnan mo ang Facebook page ni Linda at ang email mo, direksyon ko. Hindi ko pa nagagawa. Gusto ko muna ang kape ko sa umaga, sabi niya. Nasa doon ang mga sagot. Sana masaya ka, sabi ko ng matigas. Tinapos ko ang tawag bago pa siya makasagot. Pagkatapos ay tumawag si Jane, galit tungkol sa video at mga litrato. Bakit ka nagulat? Tanong ko. Hindi ko akalain na gagawa siya ng ganitong bagay, pagtatapat niya. Aaliwin ang asawa ko o magpadala ng mga litrato at video, giit ko. Pareho. Anong gagawin mo? Tanong niya. Ano sa tingin mo? Ngayon magpaalam ka na at lubayan mo siya. Utos ko. Ibinaba ko ang telepono at sinubukang inumin ang aking kape, ngunit muling tumunog ang telepono. Hindi ko kilala ang numero ngunit sinagot ko pa rin. Mr. Thomas Carlyle, tanong ng isang babaeng boses. Siya nga, sabi ko. Mr. Carlyle, si Audrey Tanesto mula sa The Daily Record. Nakatanggap ako ng email at video mula sa iyo. Ang asawa mo ba ay ang parehong babaeng nakita kasama si Mark Lavalier kagabi? Tanong niya. Oo, siya yun kasama ang idiot, sabi ko. Sino? Tanong niya. Sorry, yun ang tawag ko sa kanya, sabi ko. Ah, ganun. At sinasabi mong ang babaeng kasama niya ay ang iyong asawa? Tanong niya. Ang malapit ng maging ex-wife ko, sabi ko. Kaya nagdidiborsyo kayo dahil dito? Tanong niya. Talagang oo, sabi ko. Binanggit mo ang iba pang mga video at litrato sa iyong liham? Tanong niya. Oo, gusto mo bang makita ang mga ito? Tanong ko. Gusto ko. Pwede ba tayong magkita para pag-usapan ito? Sigurado, pero gusto kong maghintay hanggang sa makauwi siya. Hindi pa siya bumabalik? Tanong ni Audrey. Hindi. Wala pa siya, sabi ko. Okay. Tawagan mo ako kapag pwede tayong magkita, at pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay, sabi niya. Sigurado, sabi ko, tinatapos ang pag-uusap. Sa pagtataka, tiningnan ko ang Facebook page ni Linda. Hati ang mga komento, kalahati ay sumusuporta, kalahati ay kritikal. Tinawag siya ng ilan na promiscuous at ipinang akong babalikan nila siya kung ganito rin ang gagawin ng kanilang mga asawa. Napansin ko na nawalan siya ng ilang Facebook friends at napatawa ako. Nang pumasok si Linda bandang 11:00, nakita ko ang isang Jaguar na umaalis sa bahay. Jim, ako to, sabi niya, binunot ang susi sa lock. Nandito na ako, casual niyang anunsyo. Bakit nakaparada ang kotse ko sa driveway at hindi sa garahe, at ano ang mga bagay na iyon sa loob nito? Nanlaki ang mga mata niya nang makita niya ako sa mesa. Alam kong mukha akong terrible. Namutla ang kanyang mukha habang tinitingnan niya ang winasak na bahay. Oh my God, bulalas niya. Anong ginawa mo? Nasira ang lahat. Ang larawan ng kasal natin, ang vase ko, ang mga baso natin, at ano ang amoy na yun. Tinapos ko ang sinimulan mo kagabi, sabi ko. Nakikipagtalik ka ba? Tanong ko. Kung ano ang tinutukoy mong pakikipagtalik, pero hindi ko alam kung ano ang nangyayari. Hindi ako nakatulog. Sa lahat, tanong niya, bakit ka nag-aalala? Tanong ko, tingnan mo, talagang humihingi ako ng paumanhin tungkol kagabi, pero nandito ako ngayon, at ako pa rin ang asawa mo.
Umiling ako. Sinubukan niyang halikan ang aking pisngi, ngunit pinigilan ko siya. Huwag mo akong hawakan. Sabi ko. Nagulat siya. At hindi ka na asawa ko, hindi na. Iyon ang nakasulat sa dyaryo at online, salamat sa idiot. Ipinakita ko sa kanya ang spread na may lahat ng mga litrato. O hindi, sabi niya, gulat. Paano nila nakuha ang mga litrato na yun? Hindi ako ang kanyang girlfriend, kahit ano pa ang sabihin ng mga dyaryo. Hindi mahalaga. Nagkaroon ka ng kasiyahan, at tapos na tayo. Kailangan kong gumamit ng banyo, pagkatapos ay dapat tayong mag-usap, sabi niya. Sinundan ko siya sa banyo at pinanood siyang umurong mula sa gulo sa banyo. Iyon ba ang iyong singsing sa kasal? Tanong niya. Oo, dahil sinira mo ang ating kasal, ginawa ko itong opisyal. Kinuha ko ang kanyang kaliwang kamay at sinuri ang kanyang mga singsing. Anong ginagawa mo? Tanong niya. Ano yun? Tanong ko. Itinuro ang isang tuyong mantsa sa kanyang singsing. Hindi ko alam, sabi niya. Kalokohan, sabi ko, pinapanood ang isang video sa aking telepono ni Mark na pinapahid ito sa kanyang mga singsing. Nawalan ng kulay ang kanyang mukha. Hindi lamang ako pinahiya sa publiko at sa harap ng buong bayan, ngunit nilapastangan mo rin ang ating mga singsing sa kasal, sabi ko, lalong nagalit. Hinayla ko ang mga singsing sa kanyang daliri. Anong ginagawa mo? Sigaw niya habang itinapon ko ang mga singsing sa banyo at nag-flush. Sumigaw siya, nanlalaki ang mga mata. Ang aking mga singsing. Paano mo nagawa yun? Kailangan mong ibalik ang mga ito. Hindi. Paano mo nagawa yun? Minahal kita ng eksplosibo sa loob ng mahigit isang dekada, at ito ang aking pasasalamat. Sira ulo ka. Ngunit isang gabi lang yun, sabi niya. Mayroon pa tayong buong buhay sa hinaharap. Ipinakita ko sa kanya ang video ni Mark na nagsasabing patuloy niya siyang aaliwin. Nagsasabi ba siya ng totoo? Gusto mo bang gawin ito sa ating kama habang pinapanood kita? Maaaring lumabas ito, ngunit hindi ko akalain na seryoso siya, sabi niya. Usapang unan lang iyon. Katulad nito, tanong ko, ipinapakita sa kanya ang video. Umiling siya. Hindi iyon ang ibig kong sabihin, sabi niya. Well, seryoso ako, sabi ko. Umalis ka, at ipaalam sa iyong mangingibig na kung tatapak siya sa loob ng bahay na ito, lilipulin ko siya. Ngayon umalis ka bago kita itapon. Ngunit nakatira rin ako dito, sabi niya. Hindi na, magdidiborsyo ako. Nasa kotse ang mga gamit mo, at naghihintay sa iyo ang iyong ina. Patay ka na sa akin. Ayokong makita muli ang iyong mukha. Ngayon umalis ka. Paano ang mga bata? Bulalas niya. Paano sila? Hindi ka nag-alala sa kanila, o sa akin, nang umalis ka kasama siya. Hindi totoo yan, at itigil mo ang pagtawag sa kanya na ganyan, sabi niya. Sira ulo ka. Oh, wait, nagawa na niya. Alam niyang kasal ka at walang pakialam. Ngayon ipinagtatanggol mo siya. Umalis ka sa paningin ko. Nakakadiri ka. Bigla siyang umatras, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Umalis ka. Tumakbo siya pababa ng hagdan, umiiyak. Sumunod ako, kinuha ang kanyang pataka, kinuha ang kanyang susi sa bahay, at itinapon ito sa kanya. Huwag mong gawin ito, pakiusap niya. Mahal kita. Kinapopootan kita. Ngayon umalis ka, sabi ko, nanginginig at umiiyak. Lumabas siya at umalis, pinupunasan ang mga luha mula sa kanyang mukha. Pagod, bumagsak ako sa sopa at nakatulog. Nagising sa hapon, naligo ako, pagkatapos ay tinawagan si Audrey. Audrey, si Jim Carlyle to. Magandang hapon, Mr. Carlyle, sabi niya. Huli na ba para magkita ngayong hapon? Hindi naman, sabi niya. Saan mo gustong magkita? Paano kung sa Sherry's malapit sa mall? Tahimik doon. Magandang ideya. Magkita tayo doon, sabi niya. Tinawagan ko ang nanay ko para tingnan ang mga bata. Nanunood sila ng Frozen pero huminto para makipag-usap. Nasaan si nanay? Tanong ni Emma. Tumutuloy siya sa nanay niya sa ngayon, sabi ko. Bakit?
Bakit hindi siya tumira sa bahay kasama ka? Tanong niya. Inaayos namin ang ilang mga issue. Makikita mo siya sa lalong madaling panahon. Kailangan kong makipagkita sa isang tao, pero tatawagan kita mamaya, okay? Okay, Daddy, sabi niya. Bye. Nadudurog ang puso ko. Hindi lamang sinira ni Linda at Mark ang aking kasal kundi pati na rin ang buhay ng aking mga anak. Umalis ako papuntang Sherry's kung saan ako iginuhit sa isang mesa sa sulok. Isang batang brunette na may laptop ang bumati sa akin. Mr. Carlyle, sabi niya, magandang makilala ka. Tawagin mo akong Jim, sabi ko. Salamat, Jim. Ako si Audrey. Gusto kong humingi ng paumanhin para sa kung ano ang itinanong ko. Iyon ang aking mga litrato sa dyaryo sa umaga, sabi niya. Ikaw ba ang kumuha ng mga ito? Tanong ko. Oo, nasa club ako kasama ang aking mga kaibigan at nakita ko si Mark Lavalier. Napansin ko siyang sumasayaw kasama ang iyong asawa at sinundan ko sila sa labas. Hindi ko alam na kasal siya. Mayroon pa akong mga footage. Gusto mo bang makita ito? Bakit hindi? Sabi ko. Ibinigay niya sa akin ang tablet at binuksan ang video. Nakita ko si Linda at Mark sa parking lot, naghawak kamay tulad ng dating ginagawa namin ni Linda. Naghalikan sila sa tabi ng kanyang kotse, na parang magkasintahan. Nang matapos ang video, ibinalik ko ang tablet. Talagang humihingi ako ng paumanhin tungkol sa nangyari, sabi niya. Nagpadala ako ng ilang mga bagay sa dyaryo at pagkatapos ay bumalik sa club, ngunit wala ka na. Gusto mo bang sabihin sa akin ang iyong panig? Tumango ako at isinalaysay ang gabi, pagkatapos ay ibinigay ko sa kanya ang aking telepono na may mga headphone. Dapat mong makita ang video na ito, sabi ko. Malaki na ako, sagot niya, nagsuot ng mga headphone. Habang kumakain ako, pinanood ko ang kanyang mukha na nagbago habang pinapanood niya ang video. Nang matapos siya, ibinalik niya ang telepono. Well, tanong ko. Kinukumpirma nito ang ilang mga alingawngaw na narinig ko. Kilala siya bilang isang player, ngunit mahirap patunayan, sabi niya. Anong gagawin mo? Magdidiborsyo ako. Alam niya ang aking mga pananaw tungkol sa katapatan ngunit walang pakialam. Ngayon tapos na. May mga anak, tanong niya. 2, isang lalaki at isang babae, 6 at 4, sabi ko. Palaging pinakamahirap sa mga bata, sabi niya. Oo, ganoon nga, sagot ko. Paano si Mark? Tanong niya. Hindi ko pa alam. Ang isang bahagi sa akin ay gustong bugbugin siya, ngunit ayokong makulong. Isa siyang star soccer player. Walang masama, ngunit hindi ko akalain na malayo ang mararating mo, sabi niya. Napatawa ako. Niliitan na ako ng mga tao noon. Hindi lahat ay sukat. Anong ibig sabihin niyan? Tanong niya. Ang sinasabi ng tatay ko noon, hindi mahalaga ang laki ng aso sa laban, kundi ang laki ng laban sa aso, sabi ko. Kaya gusto mong magdulot ng gulo? Tanong niya. Hindi. May 2 akong anak na kailangang isipin, ngunit hindi ako basta-basta sesuko, sabi ko. Nakipag-usap ka na ba sa isang abogado? Tanong niya. Wala pa akong panahon. Nangyari ang lahat ng ito kagabi, sabi ko. Ibinigay niya sa akin ang isang card. Ang isang kaibigan ko ay isang family law attorney. Galit siya sa mga crook at hindi rin gusto si Lavalier. Tatawagan ko siya kung gusto mo. Tiningnan ko ang card, Lisa Hawkins, attorney at law. Sigurado, salamat. Pero bakit mo ako tinutulungan ng labis? Fair na tanong. Naamoy ko ang isang magandang kwento at gustong sabihin ang sa iyo. Gayun din, gusto kong makitang ang mga taong tulad ni Lavalier ay nakukuha ang nararapat sa kanila, kaya personal ito, konti, tanong ko at umamin siya. Anong gusto mo sa akin? Tanong ko. Isang exclusive. Isang bagay na katulad niyan. Ibig sabihin ay hinahayaan mo akong sabihin ang iyong panig at kontrolin ang daloy ng impormasyon, sabi niya. Kami, tanong ko. Oo, si Lisa at ako. At ano ang makukuha ko? Isang depensa laban sa mga taong tulad ko.
Paikutin ng team ni Lavalier ito para palabasin kang masama. Kailangan mo ng isang taong marunong makipag-usap sa mga peteng, sabi niya. Anong gagawin natin? Tanong ko. Naisip mo na ba ang pagsasampa ng kaso laban kay Lavalier? Tanong niya. Oo, nagawa ko na, sabi ko. Hayaan mo akong makita kung ano ang ginagawa nila. Gusto kong maglathala ng isang tala sa dyaryo bukas na isinasaalang-alang mo ang legal na aksyon. Okay lang ba? Pinag-isipan ko ang kanyang tanong. Alam kong tama siya. Malalaman na ang pagkakakilanlan ni Linda sa lalong madaling panahon, kaya mas mabuting maging proactive. Okay, sabi ko, ngunit magtutulungan kami, at magkakaroon ako ng veto power kung makakasakit ito sa mga bata. Sang-ayon, sabi niya. Tatawag ako at magsisimula. Sa pamamagitan ng paraan, ang lokal na balita ay magko-cover nito ngayong gabi. Kinontak na nila ako. Anong sinabi mo sa kanila? Tanong ko. Wala pa akong sinasabi. Gusto ko munang makipag-usap sa iyo. Salamat, sabi ko. Tinapos namin ang aming pagkain at nagpaalam. Sana tama ang ginagawa ko. Nagpa siya akong pumunta sa bahay ng aking mga magulang para pag-usapan ang lahat. Tiningnan ko ang aking telepono, wala akong nakitang tawag o mensahe mula kay Linda. Nang dumating ako, tumakbo sa akin ang aking mga anak, at mahigpit ko silang niyakap. Nasaan si nanay? Tanong ni Emma. Kasama niya ang kanyang mga magulang, sabi ko. Bakit, Emma? Tanong niya. Mayroon siyang ilang mga bagay na dapat asikasuhin, sabi ko, ayokong ibunyag ang masyadong marami. Sumali sa amin ang aking mga magulang, at umupo kami. Okay ka lang ba, anak? Tanong ng tatay ko. Hindi naman, tay, sabi ko. Mas okay ako kaysa dati, pero mahirap pa rin. Naiintindihan ko, sabi niya. Lumabas ang balita sa TV, at sa kabila ng mga pagtutol ng mga bata, nanood kami. At ngayon sa aming Talk of the Town segment, sabi ng anchor. Iniulat ng The Daily Record ngayong umaga na nakita ang star soccer player na si Mark Lavalier na umaalis sa isang nightclub kasama ang isang bagong girlfriend, na kaibigan. Ipinapakita ng isang video na umaalis sila sa club at sumasakay sa kanyang kotse. Sina Linda at Mark ay malinaw na nakita na naghawak kamay at naghalikan. Daddy, bakit humahalik si nanay sa lalaking yun? Tanong ni Emma. Boyfriend niya ba siya? Panoorin mo lang ang balita, Emma, sabi ko sa kanya. Hindi lubos na nauunawaan ni Timmy ngunit malinaw na naguguluhan. Nagpatuloy ang anchor, nakipag-usap kami kay Audrey Tennis, ang reporter na nagbalita ng istorya. Sinabi niya na kasal ang babae, ngunit hindi pinahintulutan ng kanyang asawa ang paglabas ng kanyang pangalan. Inabot namin si Lavalier at Shark Management ngunit wala kaming natanggap na komento. Maaaring dumating ang karagdagang impormasyon sa lalong madaling panahon. Pinatay ni tatay ang TV, at dinala ni nanay ang mga bata sa ibang silid. Bumaling sa akin si tatay. Anong gagawin mo, anak? Tanong niya. Magdidiborsyo ako, tay, sabi ko. Tumango siya. Hindi kita sinisisi. Alam mo, marahil ay nangangahulugan na makukuha niya ang mga bata, at mawawala sa iyo ang lahat sa pananalapi. Siguro, pero hindi ako makakasama sa kanya pagkatapos nito. By the way, nakipag-usap ako sa reporter na nagbalita ng istorya. Oo, tanong niya. Oo, nag-alok siyang tulungan ako. Ang susunod na ilang araw ay magiging mahirap. Ito pa lamang ang simula. Bumalik si nanay at sinabing, ang mga bata ay maaaring manatili dito hanggat kinakailangan. Sa ganoong paraan, hindi sila maabala ng mga reporter. Tama ang nanay mo, sabi ni tatay. Maaari silang manatili dito hanggat kailangan nila. Salamat, kukunin ko ang iba pa sa kanilang mga gamit bukas. Ipaalam mo sa akin kung may kailangan ka. Gusto ni Linda na makita sila, sabi ni nanay. Sa teknikal, hindi namin siya mapipigilan ng walang restraining order. Alam ko, ang gulo-gulo na. Bakit niya ginawa yon? Alam naman niya na hindi ito magtatapos ng maayos. Mahirap sabihin,
sabi ng tatay ko. Gawin mo kung ano ang kailangan mong gawin. Tutulong kami sa anumang paraan na makakaya namin. Huwag ka lang gagawa ng anumang bagay na tanga. Salamat, Tay, sabi ko. Nagyakap kami, at pumunta ako sa mga bata. Lumapit sa akin si Emma na may mga luha sa kanyang mga mata. Magdidiborsyo ka ba? Tanong niya. Maaari akong magsinungaling sa kanya. Sa tingin ko, honey, ngunit tandaan mo, mahal na mahal namin kayo. Niyakap ko siya habang umiiyak siya sa aking balikat. Sampain ka, Linda, naisip ko. Pagkatapos makipag-usap sa mga bata, sabi ko, kailangan ko nang umalis. Kailangan kong linisin ang bahay. Inabutan ako ni nanay ng isang ulam ng lasagna. Dalhin mo ito. Kailangan mong panatilihin ang iyong lakas. Salamat, Nay, sabi ko. Ang kanyang lasagna ang pinakamasarap. Nagpaalam kami, at umuwi ako. Nang makarating ako, inilagay ko ang lasagna sa ref at tiningnan ang Facebook page ni Linda. Nakapost pa rin ito at nakita ng mahigit 500,000 tao, na karamihan ay negatibong komento. Halos 34 na kaibigan na niya ang nawala. Ngumiti ako at pinatay ang computer. Katatapos ko lang maglinis at papainitin ko na sana ang lasagna nang tumunog ang doorbell. Crap, naisip ko. Sumilip ako sa butas. Si Dee at Dave ito. Anong gusto nila? Binuksan ko ng bahagya ang pinto. Anong gusto nyo? Angle ko. Nagulat silang pareho. Pwede ba tayong mag-usap? Jim, tanong ni Dee. Bakit? Tanong ko. Dahil magkaibigan tayo, at nag-aalala kami sa iyo, sabi niya. Suminghal ako. Magkaibigan. Sa mga kaibigang katulad nyo, sino pa ang kailangan ng mga kaaway? Please, Jim, pwede ba kaming pumasok at mag-usap ng ilang minuto? Pakiusap ni Dee. Nag-isip ako saglit at pinapasok sila. Tumingin-tingin sila, gulat sa pagkawasak at nawawalang mga gamit. So, anong gusto nyo? Tanong ko, nagtitimpla ng kape nang hindi man lang sila ino-offeran. Jim, gusto naming humingi ng paumanhin para kagabi, sabi ni Dee. Nakita namin ang video at nabasa ang report. Hindi namin alam na magiging ganito kalala, at humihingi kami ng paumanhin. Hindi mo alam. Tanong ko nang may pangungutya. Pero alam mong may asawa siya nang itulak mo siya sa kama niya, di ba? Oo, alam namin, pag-amin ni Dee. Alam din ni Linda na may asawa siya. Wala ni isa sa inyo ang nagmalasakit. Gusto nyo lang siya mapunta sa kanya, sabi ko. Nahiya sila. Lahat ng sinasabi nyo tungkol sa isa lang at tapos na, ay walang kahulugan, di ba? Tanong ko. Talagang nababagabag si Linda ngayon. Umiiyak siya sa kama ng nanay niya, at nag-aalala kami na nagkakaroon siya ng breakdown. Sabi ni Dee. Inihagis ko ang isang makapal na diksyonaryo sa ibabaw ng mesa, na nagpabalikwas sa kanila. Gusto nyo ng simpatiya? Tingnan nyo sa pagitan ng crap at syphilis, at doon nyo ito matatagpuan. Diyos ko, talagang sinira ka nito, sabi ni Dave. Hindi mo naiintindihan. Malapit na akong sumuko, sabi ko, na pinaghihiwalay ang aking mga daliri ng kalahating pulgada. Kung mayroon akong sandata, baka nagawa ko na ito. May kailangang mag-isip tungkol sa mga bata, hindi tulad nyo o ni Linda. Kaya itinapon mo ang iyong mga singsing at sinabi sa kanya na patay na siya sa iyo, tanong ni Dee. Tumango ako. Sinira niya ang aming kasal, at tinapos ko ang sinimulan niya, sabi ko. Ano ang gagawin mo? Ngayon, tanong ni Dave. Walang pagpipilian. Kailangan ko siyang diborsyuhin. Kumalat na ang artikulong ito. Alam ng lahat na siya ito. Kailangan kong diborsyuhin ang malisyosa niyang pag-uugali, sabi ko, at ikaw ay mapapangalanan din, dagdag ko kay Dee, ako. Bakit? Tanong ni Dee. Tumulong ka upang sirain ang aming pamilya. Iyon ay pagiging kasabwat. Maaari mo siyang pigilan, ngunit hindi mo ginawa, sabi ko. Sinabi mo na ba sa asawa mo ang sinabi mo sa akin? Tumingin si Dave sa kanya. Ano ang sinabi mo sa kanya? Tanong niya. Yumuko siya, namumula, bumaling siya sa akin. Ano ang sinabi niya?
Sinabi niya na kung si Mark ang lumapit sa kanya imbes na kay Linda, gagawin din niya ang parehong bagay, sabi ko ng galit. Bumaling siya sa kanya. Totoo ba iyon? Mapag-uusapan natin ito sa bahay, sabi niya. Hiningi ko sa iyo na huwag sabihin sa kanya. Galit na sabi sa akin ni Dee, karapat-dapat malaman ng asawa mo kung anong uri ng babae ang pinakasalan niya, sabi ko. Ganoon na ba iyon? Tanong niya. Oo, sabi ko. Tumayo sila upang umalis, ngunit gumawa si Dee ng isang huling pagtatangka para kay Linda. Naiintindihan ko kung hindi mo gustong maging magkaibigan, ngunit hindi mo ba mapapatawad si Linda kahit isang beses lang? Mahal ka talaga niya. Sabi niya. Ganyan ka ba katanga, Di? Hindi. Hindi ko siya mapapatawad, at hindi ko gagawin kailanman. Sinira niya ako, at tumulong ka. Hindi nakita kayang tingnan pa ng parehong paraan. Malungkot siyang tumango. Okay, sorry. Wala akong sinabi. Inilahad ni Dave ang kanyang kamay, pagkatapos ay binawi ito. Sorry din ako. Lahat kami ay sorry. Sa tingin ko magkikita pa tayo sa susunod. Humuham ako bilang tugon, na ayaw magsalita. Pinanood ko silang umalis, na pinupunasan ni Dee ang mga luha. Nilock ko ang pinto at pumunta sa kusina para sa hapunan, pagkatapos ay humiga ako sa kama at nakatulog. Kinabukasan, bumangon ako, ginawa ang aking morning routine, at kumuha ng dyaryo mula sa veranda. Pagkatapos kumain ng cereal at toast, binuksan ko ang dyaryo sa seksyon ng sports. Isinasaalang-alang ng asawang Nandaraya ang pagsampa ng kaso laban sa Shark tight end na si Mark Lavalier, basa sa headline. Maganda ito, naisip ko. Mahusay ang ginawa ni Audrey sa pagsasalaysay ng sinabi ko sa kanya, na pinananatiling anonymous ang aking pangalan. Ang lalaki na nagpakilala bilang asawa ng babae ay nagbigay ng video na nagpapakita ng relasyon sa pagitan ng kanyang asawa at ni Lavalier, sabi ng artikulo. Sinasabi niya na tinulungan siya ng kanyang mga kaibigan na tumakas kasama si Lavalier. Hindi naging matagumpay ang mga pagtatangka na makipag-ugnayan sa kanila. Kasama sa kontrata ni Lavalier ang isang mahigpit na sagnay sa moralidad, at ang paglabag dito ay maaaring humantong sa paglilitis. Hindi nagbigay ng komento ang pamunuan ng team at si Lavalier. Nasisiyahan, isinara ko ang dyaryo at suminsim sa aking kape. Nagbuzz ang aking telepono ng isang mensahe mula kay Audrey, sana nabasa mo ang dyaryo ngayong umaga. Mahusay na artikulo, tugon ko. Salamat, sagot niya. Asahan ng isang tawag sa lalong madaling panahon. Pagkalipas ng ilang segundo, nagbuzz ang aking telepono ng isang hindi pamilyar na numero. Sinagot ko, na nagtataka. Jim Carlyle, sabi ko. Mr. Carlyle, ito si Lisa Hawkins. Ibinigay ni Audrey Tanes ang iyong numero. Sana hindi kita naabala, pagpapakilala niya sa sarili. Walang magandang oras sa mga araw na ito, ngunit natutuwa ako na tumawag ka, Lisa. Ano ang maitutulong ko sa iyo? Sagot ko. Mas gusto ko kung anong maitutulong ko sa iyo. Pagtatama niya, tawagin mo na lang akong Lisa, okay? Lisa, tawagin mo akong Jim, sagot ko. Salamat Jim, sinabi sa akin ni Audrey ang tungkol sa iyo at gusto kong makipag-ugnayan sa iyo pagkatapos mong basahin ang kanyang artikulo. Ipinapalagay ko na nabasa mo na ito, tanong niya. Oo, at mahusay ang kanyang ginawa, paniniguro ko. Sumasang-ayon ako Jim, gusto kong mag-presenta kung hindi ka magtatagal ay isinasaalang-alang mo ba ang legal na aksyon laban kay Lavalier at sa team bilang karagdagan sa pagdiborsyo sa iyong asawa, tanong niya. Oo, kinumpirma ko. Swerte ka. Ang pagtataksil ay batayan para sa diborsyo dito at pinapayagan ang mga kaso para sa pagkawala ng pagmamahal. Mayroon kang isang malakas na kaso, mayroon ka bang mga anak, tanong niya. Oo, isang lalaki at isang babae, sagot ko. Hihingi ka ba ng kustodiya? Patuloy niya. Talagang, mariin kong sinabi. Maaaring maging komplikado ito ngunit maaari nating hilingin ito. Gusto kong simulan ang iyong kaso ngayon. Maaari ka bang magkita sa aking opisina bukas sa 8:00? Paano kala niya? Oo, kaya ko.
Ano ang tungkol sa bayad? Tanong ko. Karaniwan ay mayroong bayad ngunit handa akong gawin ito pro bono, alok niya. Salamat ngunit bakit? Tanong ko, na nagulat. Sasabihin ko sa iyo balang araw, hindi lang ngayon, misteryoso niyang sagot. Okay, sumang-ayon ako. Isang huling bagay Jim, pagkatapos ng artikulo ngayong umaga. Malamang na makakarinig ka mula sa legal team ng Sharks, huwag sumuko sabihin mo lang sa kanila na maaari silang maghintay ng isang tawag mula sa iyong abogado, payo niya. Siyempre, tiniyak ko sa kanya. Sige at huwag gumawa ng anumang bagay na hanggal, paalala niya. Hindi ako gagawa, ipinapangako ko sa kanya, sabi ko. Nagpaalaman kami, nagpa siya akong bisitahin ang mga bata, nagpalit ng malinis na jeans at kamiseta pagkatapos ay nakarinig ng pagkatok sa pinto sa pamamagitan ng people nakita ko ang dalawang lalaking nakadamit ng maayos marahil mula sa Sharks naisip ko na aalala ko ang babala ni Lisa. Binuksan ko ang pinto, oo, ano ang maitutulong ko sa inyo, tanong ko ng kalmado. Mr. Carlyle, ako si Roger Billings at ito si Jack Donnan. Kami ay mula sa Sharks, maaari ba kaming pumasok at mag-usap? Nakilala ko si Donnan, ang may-ari ng team. Si Roger ay malamang na isang abogado. Inanyayahan ko sila sa loob, mangyaring pumasok. Maaari ba akong mag-alok sa inyo ng inumin? Hindi, salamat, sabi ni Jack, nandito kami upang talakayin ang iyong problema kay Mark Lovelier. Nagpapatawa ka, tanong ko, ibig mong sabihin ay sinira niya ang aking kasal at pamilya? Oo, sabi ni Jack na naguguluhan. Bumaling siya kay Roger, ipakita mo sa kanya ang panukala. Inabutan ako ni Roger ng sobre sa isang folder. Binuksan ko ang sobre at nagulat. Ayos lang ba ang lahat, Mr. Carlyle? Tanong ni Jack. Nagbibiro ka ba? Sabi ko. May problema ba, Mr. Carlyle? Tanong ni Roger. $1,000. Nag-aalok ka sa akin ng $1,000 para sa kung ano ang ginawa niya sa aking pamilya. Iyon ay isang insulto. Sandali, Mr. Carlyle, sabi ni Jack. Kasama dito ang mga lifetime season pass at anumang bagay mula sa aming gift store na nagkakahalaga ng maraming pera. Halos matawa ako. At kapalit ng ano? Tanong ko. Binuksan ni Roger ang folder upang ipakita ang isang hindi nilagdaang dokumento. Hinihiling namin na huwag kang magsampa ng kaso laban sa team o kay Mr. Lovelier, sabi niya. Tiningnan ko ang dokumento nang hindi makapaniwala. At wala kayong gagawin kay Lovelier. Ano ang tungkol sa saugnay sa moralidad sa kanyang kontrata? Tanong ko. Nagkibit balikat si Roger. Pakinggan mo, Mr. Carlyle, sabi ni Jack. Boys will be boys. Si Mr. Lovelier ay isang respetadong miyembro ng team na may mataas na katayuan sa komunidad. Hinihiling lang namin sa iyo na muling isaalang-alang ang pag-uusig. Hindi namin nais na madungisan ang reputasyon ng sino man. Tiyak na nauunawaan mo iyon. Sinira ni Lovelier ang aking kasal at ang aking reputasyon, sabi ko. Mayroon ng mga artikulo at larawan niya kasama ang aking asawa. Ano ang tungkol sa aking dalawang anak? Paano nyo babayaran ang kanilang nawalang pamilya? Sa palagay mo ba ay ang season tickets at mga mag-agarang damit ay babayaran iyon? Ano ang gusto mong gawin namin? Tanong ni Jack na may pagmamataas. Hindi ko alam, baka libangin ang aking asawa o ibalik ang oras sa Huwebes at pigilan siyang makipagkita sa kanya. Sabi ko, Riley, mas mabuti pang sumipa ng ilang bola sa soccer field. Live sa air, babayaran ko ang panonood niyan. Parehong nagulat ang mga lalaki. Hindi namin magagawa ang alinman doon, Mr. Carlyle, sabi ni Roger. Marahil ay gusto mong gumawa ng isang counter offer. Makinig ka sa aking abogado. Tapos na ang pagpupulong na ito, mangyaring umalis na kayo. Nagtinginan sila pagkatapos ay tumayo. Inilahad ni Jack ang kanyang kamay ngunit hindi ko ito tinanggap.
Tumango sila at lumabas pagkatapos nilang umalis. Tinawagan ko si Lisa upang ipaalam sa kanya kung ano ang nangyari pagkatapos ay pumunta sa bahay ng aking mga magulang upang makipag-usap sa mga bata. Si Emma ay nabigla pa rin nang makita si Linda na nakikipaghalikan sa ibang lalaki. Pagkatapos makipag-usap sa aking mga magulang, iniimpake ko ang mga gamit nila para dalhin sa bahay ng kanilang lolo't lola. Habang nag-iimpake kami, biglang bumukas ang pinto at nakatayo si Mark na galit na galit. "Gago ka," sigaw niya. "Sasaktan kita para sa lahat ng ginawa mo. Ang gusto ko lang ay kapiraso ng puwet, ngunit ginawa mo itong isang malaking kasong federal." Sinubukan kong magsalita, ngunit sinuntok niya ako. Pagkatapos mawala ang mga bituin mula sa aking paningin, hinawakan ko ang koaling bakal mula sa kalan. Bumagsak siya sa sahig at ibinagsak ko ang kawali. "Ibagsak ang kawali, Ginoo," sabi ng isang pulis. Binitawan ko at lumingon habang naririnig itong tumama sa sahig. "Tumayo ka kung nasaan ka, kamay sa likod ng iyong ulo." Sinunod ko at pinusasan ako ng pulis. Itinaas niya ako. "Opisyal, pumasok siya sa bahay ko." Sabi ko, "Alam ko," sabi niya. "Nakita ng iyong kapitbahay na sinisipa niya ang pinto at tumawag sa emergency. Okay ka lang?" "Masakit ang mukha ko na parang impyerno," sabi ko. "May pasa ka?" sabi niya. Sinuri niya si Emma na pisikal na maayos ngunit nanginginig. Tinawagan niya sa radyo at bumalik sa akin. "Opisyal, maaari ko bang tawagan ang aking mga magulang upang kunin ang mga bata?" tanong ko. "Mayroon ka bang sandata?" tanong niya. "Hindi iyon ang dahilan kaya ko hinawakan ang kawali," sabi ko. "Okay," sabi niya na tinanggal ako mula sa posos. "Ngunit kailangan ko ang iyong pahayag. Ako ba ay aarestuhin?" "Sa tingin ko hindi," sabi niya. "Pinoprotektahan mo ang iyong mga anak maliban kung sinabi kong hindi, ngunit aarestuhin ko siya." Tinawagan ko ang aking mga magulang. Sinabi ng aking ama na pupunta siya kaagad. Dumating ang isang ambulansya at sinuri ng mga paramedic si Emma at ako bago alagaan si Mark na walang malay sa sahig. Dinala nila siya sa isang gurney habang dumating ang aking ama. "Anong nangyari?" tanong niya. "Mayroon kaming hindi gustong bisita," sabi ko. Tiningnan niya ang aking mukha. "Damn, magiging gulo ito sa mahabang panahon," sabi niya. Niyakap niya si Emma. "Okay lang, honey. Wala na ang masamang tao." Tumingin siya sa paligid. "Nasaan si Timmy?" Nagtatago si Timmy sa ilalim ng mesa. "Okay lang anak, maaari ka nang lumabas ngayon." Gumapang siya palabas at lumapit sa amin. Tiningnan ng aking ama ang pulis. "Maaari na ba kaming umalis?" tanong niya. Tumango ang pulis. "Oo, ayos lang. Kailangan kong makipag-usap sa iyong anak, ngunit hindi mo kailangang narito." "Salamat," sabi ng aking ama. Tinipon niya ang mga bata at ang kanilang mga gamit, pagkatapos ay bumaling sa akin. "Bumalik ka kapag tapos na sila, okay?" "Sige daddy. Salamat," sabi ko. Niyakap at hinalikan ko ang mga bata bago magpaalam. Sinasabi sa kanila na makikita ko sila sa lalong madaling panahon. Umupo kami ng pulis sa sopa habang kinukuha niya ang aking pahayag. Hindi ako makapaniwala. Nangyari ang lahat ng ito nang napakabilis. "Buti na lang at nakatawag sa oras ang iyong kapitbahay," sabi ng pulis. "Nasa ilang block lang ako." Sinusundan ko ang kwento ni Lavalier. "Asawa mo ba ang nakita niya?" Tumango ako. "Oo, nakakalungkot marinig iyon. Huwag kang mag-atubiling tumawag kung kailangan mo ng makakausap," sabi niya, na nag-aabot sa akin ng card na may pangalan at numero ng isang tagapayo. "Salamat opisyal. Pinapahalagahan ko ito," sabi ko. Umalis siya pagkatapos makipagkamay sa akin, at tumayo ako sa harap na silid na tinitingnan ang nasira kong pinto sa harap. Lumapit si Fred, ang aking kapitbahay, na tumawag sa pulis. "Ayos ka lang ba, Jim?" tanong niya. "Ayos na ako. Salamat sa pagtawag sa pulis." "Walang anuman." Nakita ko siyang sinisipa ang pinto habang nasa labas ako na may lawnmower. "Ano ang ginawa mo sa kanya?" "Linisin ang kanyang orasan gamit ang kawali," sabi ko. Tumawa siya. "Paalalahanan mo ako na huwag kang inisin." "Bakit niya sinipa ang pinto? Hindi iyon nakalock, di ba?" "Hindi.
Ang security screen lang. Masyado siyang galit para subukan ang knob. Maaari nating isara ang pinto, ngunit nasira ang jam. Kukuha ako ng drill at mga screw upang tulungan kang masecure ito. Maganda iyon, Fred. Salamat. Sa tulong ni Fred, nagawa naming isara ang pinto at i-bolt ito, dahil nasira ang jam. Sa kabutihang palad, hindi nakalock ang deadbolt, at nagawa kong gamitin ito. Gagawin iyon. Ipaalam mo sa akin kapag nakakuha ka ng kapalit at tutulungan kitang i-install ito. Salamat ulit, sabi ko. 2 tawag ang ginawa ko, isa kay Lisa at isa kay Audrey. Hindi natuwa si Lisa tungkol sa insidente sa kawali, ngunit natutuwa na tapos na ito at hindi ako nakakulong. Naaliw siya na si Lavalier ay nasa ospital at aarestuhin. Sinabi sa akin ni Audrey na narinig niya ang tawag sa police scanner at nakausap na ang reporter ng pulisya. Alam mong hindi ko na mapapanatili ang iyong anonymous, sabi niya. Mapapabilang iyon sa ulat ng pulisya. Alam ko, sagot ko. Nag-usap pa kami, at sinabi niya sa akin na maghintay. Pag-uusapan ng lahat ito ngayon, sabi niya. Pagkatapos ng aming tawag, umakyat ako sa itaas at naligo ulit, na nakikita ang aking itim at asul na mata sa salamin. Tinawagan ko ang aking boss at ipinaliwanag ang sitwasyon, na humihingi ng ilang araw na bakasyon. Crap, nagkaroon ka ng masamang weekend. Maglaan ka ng 1 linggo upang ayusin ang mga bagay-bagay, sabi ng aking boss. Salamat, sagot ko. Pagkatapos naming ibaba, pumunta ako upang makita ang aking mga magulang at mga anak. Dumating si Linda ng sabay. Hindi ko siya inaasahan at hindi ko alam kung ano ang aasahan. Nagkita kami sa pasilyo patungo sa harap na pinto, at mukha siyang nagulat. Diyos ko, ayos ka lang ba? Tanong niya. Medyo huli na para mag-alala tungkol sa aking kalusugan, sarkastikong sabi ko. Gusto mong malaman kung ano ang nangyari. Nangyari ang iyong kasintahan. Pumunta siya sa bahay upang magsimula ng gulo. Sinaktan mo ba siya? Tanong niya. Pakiusap, huwag mong sabihin sa akin na sinaktan mo siya. Hindi ako makapaniwala sa iyo. Nasa ospital siya, at wala akong pakialam sa kanyang kalagayan. Nasa kustodiya siya ng pulisya. Bakit ka nandito? Pumunta ako para makita ang aking mga anak. Namimiss ko sila, sabi niya. Ibig mong sabihin, simula noong gabing iniwan mo kami para sa kanya, galit kong tanong. 36 na oras pa lang, at ngayon iniisip mo na sila. Pakiusap, huwag mo siyang tawagin na iyon, sabi niya. Sinira niya ang aming kasal, Linda, at tinulungan mo siya ng walang pag-iisip para sa akin o sa mga bata, galit kong sabi. Sinira niya ang aming pamilya. Ginagawa siyang isang idiot na may pinakamataas na antas, at ipinagtatanggol mo siya. Pumasok ako sa bahay, at sumunod siya. Tumingin ang lahat sa amin. Ang mga bata ay nagtipon malapit sa kanilang lola, na ngayon ay nasa buong protective mode. Ano ang gusto mo, Linda? Bulong ko. Gusto kong makita ang aking mga anak, sabi ni Linda. Mukhang natakot si Timmy, na kumakapit ng mas mahigpit sa aking ina. Tiningnan ni Emma ang aking ina, na nandidiri. Bakit mo hinalikan ang lalaking iyon, Mommy? Tanong niya. Anong lalaki? Tanong ni Linda. Ang lalaking iyon, sabi ni Emma, na tumuturo sa TV. Nasa screen ang mukha ni Lavalier. Ito ang kasalukuyang balita, sabi ng anchor. Ang Sharks tight end na si Mark Lavalier ay nahaharap sa maraming kaso pagkatapos umano'y sinipa ang pinto ng isang babae at inatake ang kanyang asawa. Ipinagtanggol ng asawa ang kanyang bahay gamit ang koaling bakal. Si Lavalier ay nasa ospital na may malubhang sugat sa ulo at iba pang mga pinsala. Ang mga kaso ay isasampa sa sandaling bumuti ang kanyang kalagayan. Sinuspinde ng pamunuan ng Sharks siya habang nagpapatuloy ang investigasyon. Ipinakita ng eksena si Roger at Jack sa isang mikropono. Ikinalulungkot naming iulat na si Mark Lavalier ay nasa ospital na may sugat sa ulo at iba pang mga pinsala, sabi ni Jack. Humihingi kami ng paumanhin sa pamilya na umano'y inatake niya.
Nakipag-ugnayan kami sa asawa na may makatwirang alok, na tinanggihan niya. Paano mo tutugunan ang mga kaso? Tanong ng isang reporter. Kasama sa mga kaso ang terroristic breaking and entering, assault, at battery, sabi ni Jack. Wala kaming komento, dagdag ni Roger. Si Lavalier ay sinuspinde habang nagpapatuloy ang investigasyon. Wala pa rin siyang malay, kaya hindi pa namin naririnig ang kanyang panig. Iyon lang para sa ngayon. Bumalik ang anchor, na nagsasabing, ito ay kasalukuyang balita. Manatiling nakatutok sa Eyewitness News para sa mga update. Bumaling ang lahat kay Linda. Diyos ko, sabi niya. Walang malay. Ano ang ginawa mo sa kanya? Jim, magpakita ka ng pag-aalala para sa iyong kasintahan, sabi ko. Sinuntok ko siya ng ilang beses. Nagsimulang lumapit si Linda kay Emma, ngunit umurong siya. Nagsalita ang aking ina, hindi ka pa ba nakakagawa ng sapat? Tanong niya. Para sa kapakanan ng pamilyang ito, umalis ka na ngayon, Linda, dagdag ng aking ama. At hindi ka na muling malugod dito, sabi ng aking ina na may luha sa kanyang mga mata. Tumingin si Linda sa lahat, na hindi nakahanap ng simpatiya. Tumalikod siya at umalis, na humahagulgol. Isang gabi lang iyon. Pagkatapos niyang umalis, niyakap ko ang mga bata hanggang sa kumalma sila. Hinalikan ko sila para sa magandang gabi at umalis. Sa bahay, pumasok ako sa pamamagitan ng garahe dahil nasira ang pinto sa harap. Nag-buzz ang aking telepono ng isang tawag mula kay LV, isang malapit na kaibigan ng pamilya at retiradong abogado. Hi, LV, sabi ko. Hey, you. Nakita ko ang ulat at nakilala si Linda. Kumusta ka at ang mga bata? Hindi maganda, sabi ko. Talaga bang pinalo mo si Lavalier ng kawali? Tanong niya. Oo, sabi ko. Tumawa siya. Magaling sa iyo. Didiborsyuhin mo ba si Linda? Oo, sabi ko, na ipinapaliwanag ang video na ipinadala ni Lavalier. Pinagkakomplikado nito ang mga bagay-bagay. Nakausap mo na ba ang isang abogado? May appointment ako kay Lisa Hawkins bukas, sabi ko. Ang Ice Queen mismo, sabi niya. Ang Ice Queen. Yeah, kasing lamig siya ng yelo sa courtroom. Kung kailangan mo ng scorched earth, siya ang babae mo. Ngunit mahal siya. Kaya mo ba siyang bayaran? Kinukuha niya ang aking kaso pro bono, sabi ko. Talaga, may ideya ka ba kung bakit? Hindi, sabi ko. Siguro dapat mong itanong, iminungkahi niya. Gagawin ko, sabi ko. Nag-usap pa kami ng kaunti, at nag-alok siya ng kanyang tulong. Salamat, sabi ko, na tinatapos ang tawag. Kumain ako ng hapunan, tinipon ang mga dokumentong kailangan ni Lisa, at natulog. Kinaumagahan, kalahati ng daan papunta sa opisina ni Lisa, tumunog ang aking telepono. Ina iyon ni Linda. Jim, kailangan mong pumunta sa ospital, sabi niya nang walang taros. Bakit? Tanong ko. Si Linda iyon. Sinubukan niyang likidahin ang kanyang sarili kagabi. Uminom ng mga sleeping pill at alak. Pinump nila ang kanyang tiyan, ngunit nasa panganib pa rin siya. Sinubukan niyang wakasan ito. Ha? Tanong ko ng malamig. May emergency ako ngayon. Siguro dadaan ako pagkatapos ng pagpupulong. Jim, asawa mo pa rin siya at ina ng mga anak mo, sabi niya. At nasa ospital siya. Wala ka bang nararamdaman para sa kanya? Bakit sa tingin mo naroon siya? Tanong ko. Sa tingin mo ba naisip niya ang mga bata nang umalis siya kasama ng lalaking yun, o tungkol sa akin? May appointment ako sa aking abogado. Dadaan ako pagkatapos. Please, Jim, sira siya, sabi niya. Sira na siya dahil dito. Wala siyang dapat sisihin kundi ang sarili niya, sabi ko. Paano ka naging ganyan kay Tigas? Tanong niya. Mahal ka ni Linda at ang mga bata. Nararamdaman ko ang pagmamahal, sabi ko nang may panunuya. Mabuti pa umalis na ako. Tatawag ako mamaya. Binigay niya sa akin ang numero ng kwarto at binaba ko ang telepono. Nagpunta ako sa downtown parking lot at naglakad papunta sa opisina ni Lisa.
Isang batang brunette na receptionist ang bumati sa akin at itinuro ako sa isang upuan sa waiting area. Maya-maya pa, isang maliit na blonde na babae na nakasuot ng pantsuit ang lumabas at nagpakilala. Ako si Lisa Hawkins, sabi niya na may ngiti. Nice to finally meet you, Jim. Gayun din, sabi ko, kahit sana mas maganda ang kalagayan. Ako rin, sabi niya. Simulan na natin. Dinala mo ba ang impormasyon na hinihingi ko? Oo, sabi ko, at iniabot sa kanya ang isang folder na may financial information namin at isang USB drive na may mga video na pinadala ni Lavalier. Nirepaso niya ang lahat, nagtatala. Heto ang plano, sabi niya. Magsasampa tayo ng diborsyo dahil sa infidelity. Sa estado na ito, maaaring gamitin ang infidelity para iwasan ang alimony. Dahil pareho kayong kumikita ng parehong halaga, karaniwang hinahati ng estado ang lahat ng 50-50ths, pero baka makakuha tayo ng kaunti pa. Hihingi tayo ng physical custody, pero karaniwang pinapaboran ng korte ang ina maliban na lang kung hindi siya karapat-dapat. Sinubukan niyang magpakamatay kagabi, sabi ko. Kuminang ang mga mata ni Lisa. Interesting, sabi niya. Maaari nating sabihin na hindi siya mentally stable para pangalagaan ang mga bata. Dagdag pa, inatake ng lover niya ang pamilya mo. Kailangan nating kumuha ng restraining order laban sa kanya at kay Lavalier, kahit na nasa ospital siya at nahaharap sa mga kaso. Tanong ko, lalo na dahil nahaharap siya sa mga kaso. Oo, delikado siya. May armas ka ba? Wala. Kaya nga frying pan ang ginamit ko, sabi ko. Tumawa siya. Paalalahanan mo ako na huwag kitang paiinitin sa kusina. Nasaan ang mga anak mo ngayon? Sa bahay ng mga magulang ko. Isasama natin sila sa restraining order, sabi niya, at kumuha pa ng mga dokumento. Nagsimula na rin ako ng kaso laban kay Lavalier at sa team. Ang mga alienation of affection lawsuits ay hindi madalas nagtatagumpay, pero malakas ang kaso mo dahil sa mga video at sa pag-atake niya. Si Lavalier ay may halagang mga $125 million. Maaari tayong humingi ng $12.5 million. Maaari pa nga tayong makahanap ng iba pang sinaktan niya at gawin itong class action suit. Ano sa tingin mo? Ikaw ang abogado, gawin mo kung ano ang sa tingin mo ay tama. Okay, sabi niya. Hindi magiging madali, pero susubukan natin. Mahalaga ang magiging tugon ng team sa mga paratang. Mahirap ito, naiintindihan ko. Sabi ko, maaaring mabilis ang diborsyo mismo. Patuloy niya, ang infidelity ay isang misdemeanor dito, na maaari nating gamitin para sa ating kalamangan. Kung hindi siya kokontra, maaaring matapos ito sa loob ng 3 hanggang 6 na buwan. Mas matagal ang litigation, pero sa tingin ko ay mananalo tayo. May mga tanong ka ba? Isa lang, sabi ko. Bakit mo ito ginagawa ng pro bono? Hindi lang ikaw ang sinaktan ni Lavalier, sabi niya. Inakit niya ang fiancé ko ilang taon na ang nakalipas, bago siya naging isang star. Teka. Ano? Tanong ko. Ikinalulungkot kong marinig yan. Bakla ba siya o ano? Umiling siya. Hindi talaga. Pero mukhang ganon ang fiancé ko noon. Naguguluhan pa rin ako. Ngumiti siya at ipinaliwanag. Nag-engage kami pagkatapos ng 2015 Oberfeld decision na ginawang legal ang same-gender marriage nationwide. Nahulog siya sa kanya tulad ng ginawa ng asawa mo. Pinaghiwalayan ko ang engagement at gusto kong gumanti sa kanya pero hindi ko nakuha ang pagkakataon hanggang ngayon. Karamihan sa mga nagdurusa sa kanya ay nagtatago sa kahihiyan pagkatapos nilang ipagkanulo. Ikinalulungkot kong marinig yan. Sabi ko, magkaibigan pa ba kayong dalawa? Magkaibigan kami pero hindi malapit. Pareho na kaming nakamove on. Seryoso siyang tumingin. Bothered ka ba sa lifestyle ko? Umiling ako. Hindi. Sabi ko, na nagpangiti sa kanya. Good. Natutuwa akong marinig yan. So kayo ba ni Audrey Tanes? Tanong ko. Tumawa siya. Magkaibigan lang kami at walang namamagitan sa amin.
Pero hindi ko ikakaila na gusto kong makasama siya ng mas madalas. Bakit? Iniisip mong patulan siya. Gusto kanya, alam mo yun. Karaniwan ay hindi siya nagtatampo. Iyon ang huling bagay na nasa isip ko ngayon, sabi ko. Ang mga anak ko ang priority ko. Iyon ang dapat. Kailangan nila ang kanilang ama ngayon higit kailanman. Hayaan mo akong simulan ito at ihahanda ko ang divorce papers sa loob ng 1 o 2 araw. Kung nasa ospital pa ang asawa mo, maaari natin siyang i-serve doon. Gusto kong dumalo sa kanyang libing kung maaari. Sa tingin ko maayos natin yun, sabi niya, na. Nagpahiwatig ng pagtatapos ng aming pagpupulong. Tatawagan kita, mag-ingat ka, okay? Nagkamay kami at umalis ako sa kanyang opisina at nagtungo sa ospital para alamin ang kalagayan ni Linda. Nagpark ako at pumasok sa loob. Nang pumasok ako sa kanyang kwarto, kausap ng kanyang ina ang doktor. Nakakabit si Linda sa mga tubo sa isang ventilator, mukhang kakila-kilabot. Nako, mabuti at nandito ka, sabi ng kanyang ina. Nasa self-destruction watch siya at nagsasagawa sila ng mga test. Nag-aalala sila tungkol sa brain damage dahil matagal na siyang walang malay. Muntik na siyang mamatay. Anong nangyari? Tanong ko. Pagkatapos kang makita at ang mga bata, umakyat siya sa itaas na umiiyak. Niyakap ko siya. Akala ko okay na siya at binigyan ko siya ng nightcap para pakalmayin siya. Sa umaga nakita ko ang isang walang laman na vial ng sleeping pills at isang empty glass. Kulay blue ang mukha niya. Tumawag ako ng emergency at dinala nila siya rito. Pinump nila ang kanyang tiyan at binigyan siya ng gamot para kontrahin ang pills. Kapag stable na siya, makikita siya ng psychologist at baka manatili sa psychiatric ward. Gaano siya katagal dito? Tanong ko. Ilang araw. Tinawagan ko ang kanyang trabaho at pinayagan nila siyang mag-sick leave. Is-serve mo ba sa kanya ang divorce papers dito? Oo. Paano mo nagagawa yun? Nasira na nga siya, heavy stuff. Sabi ko na nakitang nagulat siya. Jim Carlyle, paano ka naging ganyan katigas at kalupit? Tiningnan ko siya. Kaya kung maging katigas at kalupit kung kinakailangan. Alam niya ang ginagawa niya nang umalis siya pero hindi niya pinansin ngayon haharapin niya ang mga consequences. Nakita kong may luhang damaloy sa pisngi ni Linda, umiling ako at umalis sa kwarto. Sa bahay, nag-focus ako sa pag-aayos ng pinto. Nag-order ako online ng bagong pinto at mga kandado at pumayag si Fred na tulungan akong ikabit ito kapag dumating ito. Ang mga sumunod na araw ay routine. Gumawa ako ng mga gawaing bahay at naglaan ng oras sa aking mga anak. Tumulong ang aking mga magulang sa paghatid at sundo sa paaralan at daycare. Mahirap ipaliwanag sa mga bata na hindi na masyadong nandyan ang kanilang ina. Natatakot pa rin si Emma sa mga matatanda, lalo na sa mga lalaki, at gumugol ako ng dagdag na oras sa kanya. Sampain si Linda sa pagdulot nito. Dumating ang araw para i-serve kay Linda ang divorce papers. Tinawagan ako ni Lisa para ipaalam sa akin ang oras ng pagdating ng balef at pinayuhan akong manahimik hanggang sa may serve ang mga papeles. Binigay ko sa kanya ang numero ng kwarto at nagtungo sa ospital. Sinalubong ko ang balef sa pinto at nakita ko ang ina ni Linda na nakatayo doon at pinupunasan ang mga luha sa kanyang mukha. Please, huwag mong gawin ito sa kanya. Pakiusap niya, hindi ganito. Umiling ako at pumasok sa kwarto kasama ang balef. Wala na si Linda sa ventilator, nakahiga sa kama na may mga luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Lumapit sa kanya ang balef. Linda Carlyle, tanong niya. Oo, sagot niya ng mahina. Inabutan siya nito ng isang Manila envelope. You've been served with a summons along with the divorce papers. Makikita mo ang restraining order laban sa iyo at kay Mr. Lavalier. Dapat kayong manatili ng hindi bababa sa 500 feet, ang layo mula sa asawa at mga anak niya, tirahan ng asawa at tirahan ng kanyang mga magulang. Kasama rito ang lugar ng trabaho ng iyong asawa. Kapag hindi sumunod, maaari kayong arestuhin at makulong. Naiintindihan mo ba? Tumango siya at bumaling sa akin. Hindi ba natin pwedeng kalimutan na lang to? Tanong niya.
Isang gabi lang naman yun. Isang gabi ay sobra-sobra na, Linda, sabi ko. Hindi pa rin nakaka-recover si Emma sa ginawa ng lover mo. Hindi sana ito nangyari kung hindi mo ginawa ang ginawa mo. Sign the papers, Linda. Pero ayokong magpa-divorce, sabi niya. Paano kung labanan ko ito? Kung ganoon formal kitang kakasuhan ng infidelity, sabi ko. Infidelity? Tanong niya. Oo, ang infidelity ay isang misdemeanor sa estadong ito. Wala pang nakakasuhan para dito, pero may unang pagkakataon. Pirmahan mo na lang ang mga papeles at tapusin na ito. Humihingi kami ng kalahati ng kung ano ang nasa bangko. Hihingi ako ng guardianship dahil hindi mo kayang alagaan ang sarili mo. Kapag pinayagan ka na ng doktor, maaari mong makita ang mga bata kung gusto ka nilang makita. Sa ngayon, ayaw nila. Humihingi tayo ng minimal child support. Makukuha mo kung ano ang sa iyo. Makukuha ko ang bahay. Nagiging patas ako. Pwede ko bang tingnan sila bago ako pumirma? Tanong niya. Oo naman, sabi ko. Binasa niya ang mga papel at lumuluha pagkatapos ng ilang minuto ay bumantong hininga siya at humingi ng ballpen. Inabutan siya ng process server ng isa at pinirmahan niya ang mga papeles. Pumirma siya bilang saksi at kinuha ang mga ito mula sa kanya. Ibibigay ko sila kay Miss Hawkins. Sabi niya, have a good day. Habang paalis siya, tumingin sa akin si Linda na lumuluha. Wala na bang paraan para makalimutan natin ito, pakiusap niya. Hindi ko sinasadya na saktan ka. Nangyari lang. Gusto mo akong saktan, sabi ko. Wala kang inaksayang oras umalis kasama siya nang makita mo siya hinawakan ka niya at hindi mo man lang ako nilingan, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo kailanman. Umiyak siya ng mas malakas. Sorry Jim, mapapatawad mo pa ba ako? Umiling ako. Hindi baka sa ilang taon pero hindi ngayon, hindi ko makakalimutan ang ginawa mo, sorry talaga. Karaniwan ay aaliwin ko sana siya ngunit wala akong nararamdaman para siyang estranghero sa akin. Sabi ko ng mahina. Ako rin. Tumalikod ako at lumabas sa kwarto at sa kanyang buhay. Ang mga sumunod na buwan ay mahirap para sa amin. Ang mga bata at ako ay nag-a-adjust sa buhay na walang Linda. Ang paghahanap ng aming bagong routine sa pag-aaral ng lahat ng ginagawa ni Linda ay challenging pero sa tulong ni Mom, nagawa ko ito. Sa paglipas ng panahon, hindi na masyadong nami-miss ng mga bata ang kanilang ina. Nagpunta si Emma sa counseling, na nakatulong ng malaki. 2 beses pang sinubukan ni Linda na magpakamatay at nailigtas sa bawat pagkakataon ng kanyang ina pagkatapos ng 3 pagtatangka. Idineklara siyang incompetent at inilagay sa isang state-run psychiatric facility. Halos katatanak na siya ngayon na ginugugol ang kanyang mga araw sa pagkain, pagtulog, at pananaginip sa kanyang kwarto. Pinuputol ko ang ugnayan sa aming lumang circle of friends. Sumabog si Dee nang i-serve siya ng papeles pero hindi ako umaasa ng pera mula sa kanya. Gusto kong maintindihan niya kung paano nakatulong ang kanyang hindi pagkilos sa pagkasira ng aming buhay. Nakita ko si Dave ilang buwan pagkatapos at sinabi niyang naghihiwalay na sila dahil sinubukan ni Dee na gawin ang ginawa ni Linda. Ngayon alam ko na ang pinagdaanan mo. Sabi niya, sorry talaga sa nangyari. Bagamat hindi ako nakakuha ng kasing dami ng inaasahan, nakatanggap ako ng sapat na pera para tustusan ang parehong kolehiyo ng mga bata at higit pa. Nakakuha rin ako ng lifetime season tickets. Tinanggal sa trabaho si Lavalier at sinentensyahan ng 15 taon sa kulungan para sa kanyang mga krimen. Naghain kami ng 2 kaso laban sa kanya at mahigit 50 lalaki ang nag-claim na sinira niya ang kanilang mga pag-aasawa. Nag-organisa si Lisa ng class action lawsuit at pinayagan ng hukom na magpatuloy ito. Tiniyak ni Lisa na mapupunta si Lavalier sa kawalan. Kinakasaluhan ko rin siya para sa sinadyang pagdudulot ng mental anguish at damages mula sa kanyang pag-atake. Nanalo kami ng $1.5 million kahit hindi ito hiniling ni Lisa. Nagbigay ako sa kanya ng porsyento para sa kanyang kasipagan. Noong Hulyo ibinenta ko ang bahay dahil sa mga masasamang alaala at lumipat sa isang magandang 3-bedroom apartment na may seguridad.
Nag-focus ako sa mga bata na ginawa silang priority ko. Ipinakilala ako ni Audrey sa kaibigan niyang si April at nag-date kami ng ilang buwan pero naging maingat pa rin ako pagkatapos ng pagtataksil ni Linda. Noong Disyembre tinanong ng doktor ni Linda kung pwede kong dalhin ang mga bata para bisitahin siya ngayong Pasko sa pag-asang makakatulong ito sa kanyang depression. Pagkatapos itong talakayin sa kanyang ina at sa mga bata nagpasya kaming bumisita sa bisperas ng Pasko. Nagpunta kami sa psychiatric facility na takot ang mga bata pero kalaunan ay lumapit kay Linda na mukhang devastated. Sumaya siya nang makita niya sila at nagbigay sa akin ng isang mahinang ngiti. "Thank you sa pagdadala sa kanila," sabi niya ng mahina. Karamihan sa aking pagkapuot ay naging kalungkutan na noon. Pinanood kami ng doktor at ako habang nakikipag-ugnayan siya sa mga bata. "Curious ako, Mr. Carlyle," sabi ng doktor, "pwede mo bang sabihin sa akin ang iyong panig ng kwento, baka makatulong ito sa akin na mas maintindihan siya." Ikinwento ko sa kanya ang lahat at nakinig siya ng may pag-iisip. "Hindi mo naisip ang pagkakasundo?" tanong niya. "Hindi," sabi ko. "Sinasadya ang ginawa niya. Panahon na para panagutan niya at magpatuloy. Bakit hindi mo siya tulungan?" Iminungkahi niya. "Gusto niya ang pagmamahal ng kanyang pamilya, ginawa niya ang kanyang pagpipilian," sabi ko. "Ngayon kailangan niyang mamuhay kasama nito." Parang nagtatanim ka ng galit. Pagmamasid niya. "Hindi ka ba magagalit kung iwanan ka ng iyong asawa nang hindi man lang nagsasabi ng palem?" tanong ko. Naiintindihan ko, pag-amin niya. "Gaano siya katagal dito?" tanong ko. "Mahirap sabihin," sagot niya. "Kailangan niyang ipakita na kaya niyang gumana ng independyente nang hindi nagiging panganib sa kanyang sarili o sa iba. Maaaring narito siya sa loob ng ilang taon." Tumango ako bilang pag-unawa habang tahimik naming pinapanood si Linda na nakikipag-ugnayan sa mga bata. Sa kalaunan napansin ko na napapagod na siya. Madali siyang mapagod nitong mga araw na ito. Sabi ng doktor na lumalapit sa kanya. "Linda, oras na para sa iyong medication, kailangang umuwi ng mga bata." Tumango siya, humalik sa mga bata at tumingin sa akin ng may kalungkutan sa kanyang mga mata. "Thank you, Jim," sabi niya. "Gusto ko silang makita ng mas madalas. Gumagaling ako talaga." "Oo, Linda, nakikita ko iyon," sagot ko. "Mukha kang maganda," sabi niya. "May nakikita ka bang iba?" "Nagde-date ako paminsan-minsan pero walang seryoso," sabi ko. "Miss na kita at mahal pa rin kita," sabi niya. "Miss ko ang babaeng pinakasalan ko," sagot ko. "Magpagaling ka, okay, Merry Christmas." Ngumiti siya na nagpapakita ng sulyap ng dating Linda. "Merry Christmas," sabi niya. "Salamat muli." "You're welcome," sabi ko. Nagpaalam ang bata at lumakad papunta sa akin. "Daddy, pwede ba naming siyang bisitahin sa susunod na linggo?" tanong ni Emma. "Pwede ba kami please?" "Yes, Daddy." Dadagdag ni Timmy, "Isasaayos natin iyan." Sabi ko, "Iuwi ko na kayo." Nagsimula ito ng 2 beses sa isang buwan na ritual. Karaniwan ay kinukuha ng ina ni Linda ang mga bata pero kung minsan ako. Paminsan-minsan nakikipag-usap ako kay Linda pero hindi namin tinatalakay ang nakaraan. Walang pagkakataon ng pagkakasundo at alam niya ito pero tila pinahahalagahan niya ang aming maikling pag-uusap. 1 taon pagkatapos ng mapaminsalang Biyernes, ang unang COVID-19 end of life ay naiulat sa US noong ika-29 ng Pebrero, nagdala ng stay-at-home orders ang Marso na nagpahirap sa buhay habang papalapit ang ika-2 anibersaryo ng pag-alis ni Linda. Bahagyang bumuti ang mga bagay noong Hunyo taong 2020. Lavalier team na ayos ang class action lawsuit. Tama si Lisa na natapos si Lavalier na walang pera. Hindi kami masyadong nakakuha pero ang malaman na nawala ang lahat ay nakakasya. Ngumiti pa nga si Linda sa pag-asang hindi magiging masama ang susunod na Pebrero gaya ng mga nauna.